Madalas po nating marinig ang kasabihan na ang Diyos nga ay nagpapatawad, tao pa kaya. Talaga namang nakakagaan at nakakabawas ng bigat sa dibdib kapag tayo ay nagpapatawad sa mga taong nakagawa ng mali sa atin. May iba rin na nagsasabi na mas madali pang magsabi ng patawad sa nangangaroling kesa sa taong labis kang nasaktan. May mga sugat daw kasi na sadyang matagal maghilom kaya mahirap ding ibigay ang pagpapatawad. Ngunit paano kung ang isang taong mahal na mahal mo ang sinaktan ka? Magagawa mo pa rin ba siyang patawarin sa kabila ng pagkawala ng tiwala mo sa kanya? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga listeners mo na kagaya ko na walang sawang sumusuporta sa iyong programa. Ang pangalan ko po ay Warren. 31 years old at nagtatrabaho bilang isang internal auditor. Mahilig din po ako sa photography kaya kapag kaya ng oras ay sumasideline po akong photographer. Masasabi ko na independent akong klase ng tao. Kaya naman nang magsimula akong kumita ng pera ay nag-ipon ako at kumuha ng sariling bahay at sasakyan kahit sa pamamagitan lamang ng bank loan. Pero kahit nakabukod na ako sa aking pamilya at mag-isang namumuhay ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang pagtulong sa aking pamilya, lalo na ngayong single ako. Sayang nga Papa Dudut, ikakasal na sana ako sa susunod na taon sa ex-girlfriend kong itatago ko sa pangalang Nina. 7 years ago nang magkakilala kami ni Nina sa kasal ng kaibigan ko. Parehas kaming abay at ipinakilala kami sa isa't isa. Kasi kung hindi kami nagkakamali, kaming dalawa lang yung single ng panahon na yon. Nagpalitan ng number, naging magkaibigan hanggang sa nakaramdam ako na gusto ko na siya kaya nanligaw na ako. 3 buwan ko siyang niligawan bago niya ako sagutin. Gasgas na pero masasabi kong ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo nang maging kami ni Nina. Sumakto pa na sa first anniversary namin nang ma-turn over sa akin ang hinuhulugan kong bahay. Same year ay nakakuha na rin ako ng sasakyan. Pakiramdam ko noon ay sobrang blessed ako at nakakuha ako ng bahay at lupa at sasakyan ko tapos ay meron pa akong girlfriend na mahal ko at mahal na mahal din ako. Para sa akin ay ideal girlfriend na si Nina. Maganda, sweet at walang arte sa katawan. Kagaya ko rin siyang independent pero nangungupahan siya noon sa isang apartment habang nagtatrabaho bilang isang makeup artist. Naisipan ko na para makatipid kami parehas ay sa bahay ko na siya manirahan. Maghahati kami sa monthly dues at sa lahat ng iba pang mga gastusin. Sa madaling salita, nag-decide kami na mag-live-in. Napakasarap sa pakiramdam na magkasama na kami ni Nina sa iisang bubong. Tinulungan niya ako sa pagpapaganda ng bahay ko at pagbili ng mga gamit na babagay doon. Masaya ako na magkatabi na kaming natutulog sa gabi at gigising ako na katabi pa rin siya. Masaya ako na kasama siya sa pagbuo ng aming mga pangarap. Nakakatuwa na iisa rin kami ng goal noon ni Nina at yon ay ang makatulong sa aming kanya-kanyang pamilya hanggang sa parehas na kaming 30 years old. Kagaya ng normal na magkasintahan ay dumaan din kami sa mga tampuhan. Awayan tapos magkakabati. Pero wala kaming pinag-awayan na masasabi kong malala. Mga simple at maliliit na bagay na madali lang i-resolve kung pag-uusapan ng maayos. Isa rin siguro sa sekreto ng aming relasyon noon ni Nina ay marunong kaming rumespeto sa isa't isa. Hindi rin kami mahigpit. Kapag may gusto siyang puntahan ay hinahayaan ko lang siya at ganun din siya sa akin. Ang kagandahan pa ay tanggap ng mga pamilya namin ang relasyon na meron kami. Nakita siguro nila kung paano kami mag-grow into a better person nang maging kami ni Nina kaya buo ang suporta na nakukuha namin sa kanila. Naging maingat din kami ni Nina na huwag munang magkaroon ng anak. Ipokrito ako kung sasabihin kong walang nangyayari sa amin
kahit nakatira kami sa iisang bahay. Pero sobra ang aming pag-iingat. Parehas kaming hindi pa handa sa ganong responsibilidad at naniniwala kami na may tamang oras para magkaroon kami ng anak. Bumili na lamang kami ng isang aso, isang Maltese puppy na pinangalanan naming Waffle. Nang panahon na yon ay marami na sa mga kaibigan at kapamilya namin ang nagtatanong na bakit hindi pa kami magpakasal ni Nina. Ready na raw kami na magkaroon ng pamilya dahil may bahay at sasakyan na kami. Stable na rin ang trabaho ko at hindi na ako namumroblema sa pagbibigay sa aking pamilya. Kasal na lang daw talaga ang kulang sa amin ni Nina. Ang hindi alam ng lahat at pati na ni Nina ay pinag-iisipan ko na mag-propose kay Nina sa aming ika-5 anniversary. Pinagplanuhan ko ang lahat. Gusto ko ay maging memorable kay Nina ang aming 5th anniversary. Akala niya ay simpleng dinner date lang sa favorite restaurant namin ang sorpresa ko para sa kanya. Pagkalabas namin ng restaurant at nang nasa parking lot na kami ni Nina ay doon na ako lumuhod sa harapan niya at naglabas ng singsing para mag-propose ng kasal. Hindi ako napahiya dahil nag-yes siya sa proposal ko, Papa Dudut. Lahat ay naging masaya para sa aming dalawa. Ngunit ang aming pagpapakasal ay naurong dahil sa biglaang pagkakaroon ng pandemic. Ang gusto kasi ni Nina ay sa simbahan kami kakasal at dapat lahat ng taong naging bahagi ng aming pagmamahalan ay naroon para masaksihan ang aming pag-iisang dibdib. Iniisip na lang namin ni Nina na isang positibong pangyayari ang pag-urong ng kasal namin sa year 2022. Marami pa kaming pagkakataon o araw para mas makapag-ipon upang mas mapaganda ang araw ng aming kasal. Noong 2020 bago pa lamang ang pandemic ay inabutan ng lockdown si Nina sa bahay nila. Dahil sa mahigpit ang mga checkpoint ay hindi siya makapunta sa akin at ganun din ako sa kanya. Mabuti na lang at merong video call, Papa Dudut. Doon muna kami nag-uusap. Halos araw-araw kaming magkausap ni Nina. Pero kahit na ganoon ay miss na miss ko pa rin siya dahil sa nasanay ako na kasama ko siya sa bahay palagi. Sa paglipas ng araw ay naging maluwag na kahit papaano ang lockdown at mga checkpoint kaya naman naisipan ko na sabihin kay Nina na baka pwedeng bumalik na siya sa bahay ko dahil talagang miss na miss ko na siya. Babe, kailan ka ba babalik dito? Miss na kita eh. Pwede na kitang sunduin dyan sa inyo kasi hindi na mahigpit ang checkpoint basta quarantine and travel pass. Paglalambing ko kay Nina. Magkausap kami isang gabi through video call. Babe, sorry pero natatakot pa kasi akong umalis dito sa bahay. Padami ng padami ang cases ng COVID eh. Walang kasama rito sina mama at papa. Ako lang ang pwedeng lumabas para bumili ng kailangan namin. Siguro next week mo ako sunduin. Uuwi na kasi rito yung isang kapatid ko. May magbabantay na kina mama at papa, kaunting tiis na lang. Tugon niya sa akin. Matyaga kong hinintay ang araw na sinabi ni Nina, Papa Dudut. Ngunit nang dumating ang araw na dapat ay susunduin ko siya ay nagdahilan siya na hindi pa raw dumarating yung kapatid niya. Next week daw ulit. Bagaman at naniniwala ako sa mga sinabi niya ay parang may pitik ng pagdududa na naramdaman ako. Kaya ang ginawa ko ay tinawagan ko ang mama niya at tinanong kung kumusta na si Nina. Nagtaka ang mother ni Nina dahil ang akala raw niya ay nasa bahay ko na ang anak nila. Nagpaalam na raw ito kahapon na uuwi na sa akin dahil dumating na ang isa nitong kapatid. Dala-dala pa raw ni Nina ang mga damit nito kaya ang akala ay sa bahay ko na siya pupunta. Yun na ang naging simula ng aking pagdududa sa girlfriend ko. Pinalipas ko ang isang araw nang nag-iisip kung bakit at ano ang dahilan ng hindi pagsasabi ng totoo sa akin ni Nina. Saan siya nagpunta?
Ang daming katanungan na tumakbo sa utak ko. Pero ang gusto ko ay magmulang lahat ng sagot kay Nina. Hindi ko alam kung sinabi ba ng mama ni Nina sa kanya na tumawag ako, pero ng araw din na yon ay tinawagan ako ni Nina para sabihin na nasa bahay siya ng babae niyang kaibigan. Pero uuwi rin daw siya ng bahay ko bago sumapit ang gabi. May problema raw kasi ang kaibigan niya at kailangan ng karamay. Nagsorry siya sa akin dahil hindi siya nagsabi dahil biglaan daw. Pupunta na raw dapat siya sa bahay ko, pero tinawagan siya bigla ng kaibigan niya. Pinaniwalaan ko si Nina, Papa Dudut. Sabi ko sa sarili ko na walang dahilan para magsinungaling si Nina sa akin. Tinupad ni Nina ang sinabi niya. Umuwi siya bago maggabi. Sa sobrang pagkamis ko sa kanya ay nakalimutan ko na ang pagdududang nararamdaman ko. Naging masaya na ulit ako dahil kasama ko na ang girlfriend ko. Maswerte ako na kahit papaano ay hindi naapektuhan ang trabaho ko. Kaya meron pa rin akong kinikita. Naging work from home na ako, kaya talagang palagi akong nasa bahay. Si Nina ang madalas na lumalabas para mag-grocery. Pinapagamit ko ang sasakyan ko para hindi siya mahirapan. Tinulungan ko na lamang siya sa pagbababa ng mga grocery kapag nakabalik na siya ng bahay. Simula nang bumalik sa bahay ko si Nina, ay napansin ko, Papa Dudut, na parang ang daming nagbago sa kanya. Madalas ay hawak niya ang kanyang cellphone at kapag sinisilip ko kung ano ang ginagawa niya ay iniiwas niya yon na para bang meron siyang tinatago. Dati naman ay wala siyang pakialam kapag gagamitin ko ang phone niya. Pero bigla niyang kinatwiran na dapat ay meron kaming privacy pagdating sa ganong bagay. Wala naman akong pakialam sa ganon kung ayaw niyang ginagamit ko ang cellphone niya, Papa Dudut. Nanibago lang siguro ako sa mga napansin ko. Babe, may bibilhin lang ako sa mall. Saka mag-grocery na rin ako ng mga kulang sa stocks natin. Baka biglang humigpit ulit ang lockdown eh. Hindi na tayo makalabas. Pagpapaalam ni Nina sa akin isang tanghali. Samahan na kita. Wala naman akong pasok ngayon. Saka ang tagal ko nang hindi nakakalabas eh, ang sabi ko. Hindi ka pa nakakaligo at hindi ka pa bihis. Nagmamadali ako kasi baka magsarado na yung store na bibilhin ko. Wag na, next time ka nang sumama sa akin, tugon niya. Hindi na ako maliligo, hindi naman ako mabaho eh, nakangiti kong giit. Ang kulit mo naman, babe. Ako na nga lang, nagmamadali na ako, naghahabol ako ng oras, naiinis niyang sambit. Wala na akong nagawa nang kunin na niya ang susi ng sasakyan at umalis na. Nagtaka ako sa biglang pag-init ng ulo ni Nina nang sinabi kong sasama ako sa kanya. Ang unang tumakbo sa utak ko ay baka meron siyang buwan ng dalaw. Karamihan sa babae ay kilala ko na madaling mairita kapag ganon. Hinintay kong bumalik si Nina. Hapon na ay wala pa siya. Hindi ko rin siya makontak dahil naka-off yata ang phone niya. Nag-umpisa na akong mag-alala at gusto ko na siyang puntahan sa mall. Pero baka magkasalisi kami kaya hinintay ko na lamang siya. Gabi na nang nakabalik si Nina. Isang eco bag ng grocery ang bitbit niya at isang paper bag ng isang kilalang clothing line. Sa tagal mong nawala, yan lang ang nabili mo? Natatawa kong usisa. Sobrang haba ng pila, babe. Lalo na sa grocery, tapos limited lang ang pwedeng bilhin. Alcohol at sabon lang ang binili ko kasi yan ang mauubos na stock natin eh. Kaya hindi na kita sinama kasi hindi naman marami ang bibilhin ko. Paliwanag pa niya. Ipinakita ko sa kanya na 100% akong naniwala sa sinabi niya, Papa Dudut. Lingid sa kalaman ni Nina ay unti-unti nang lumalaki ang pagdududa ko sa kanya. Malakas ang kutob ko na may ginagawa siya na ayaw niyang malaman ko. Akala yata ni Nina ay may mga babae lang ang magaling pagdating sa mga kutob. May mga lalaki rin na malakas makakutob gagaya ko. Lalo na at kung kahinahinala ang kinikilos ng kanilang partner.
Noong nakilala ko si Nina ay hindi ko nakita sa kanya na may kakayahan siyang magloko o mag-cheat sa aming relasyon. Siya yung babae na masasabi kong matino kaya nang makakita ko ng signs na maaari siyang nagloloko ay nagulat ako, Papa Dudut. Akala ko pa nga ay paranoid lamang ako pero habang tumatagal ay mas dumadami ang napapansin ko sa kanya. Hanggang sa naisipan ko na dapat ay magkaroon na ng kasagutan ng mga gumugulo sa isipan ko. Nang mag-grocery kami ay sumama ako sa kanya dahil wala nang liquor ban sa aming lugar ay bumili ako ng alak. Bakit bumili ka ng alak? May binabala ka, no? Pabirong tanong ni Nina nang makauwi na kami sa bahay. Ang lamig kasi ng panahon ang sarap mag-inom mamayang gabi. Samahan mo ako sa pag-inom ha? Turan ko. Pumayag naman si Nina na mag-chill kami. Wala naman daw problema kung magpakalasing kami dalawa dahil nasa bahay kami. Hindi ko naman daw siya pababayaan. After ng dinner ay nagpababalang kami ng pagkain at saka namin inumpisahan ang pag-iinuman. Mahina sa alak si Nina, talagang nakakatulog siya kaagad kahit na kaunting alak lamang, Papa Dudut. Tapos hard pa yung binili ko. Nag-inom kami habang nanonood ng isang series na sinusundan namin. Nagkakadalawang episode pa lamang na mag-umpisa na siyang maging maingay. Senyales yon na lasing na siya. Hinayaan ko lamang si Nina na magsalita hanggang sa maya-maya ay sinabi na niyang inaantok na siya. Kahit na hindi pa kami tapos mag-inuman ay nagpunta na siya sa kwarto at natulog na. Sinilip ko muna siya roon at sinigurong tulog na nga siya bago ako bumalik sa living room. Naiwan niya ang kanyang cellphone roon kaya kinuha ko. Pinuntahan ko si Nina sa kwarto at gamit ang fingerprint sa isa sa mga daliri niya sa kamay ay nag-unlock ako ng kanyang cellphone. Alam kong mali ang ginawa ko, Papa Dudut. Alam ko na in-invade ko ang privacy ni Nina pero that time kasi ay yun na lamang ang paraan na naisip ko. Ayoko rin na magtanong sa kanya dahil baka itanggi lamang niya. Una kong chinek ang messaging app niya pero bigo akong makakita ng mga mensahe na kahina-hinala. Hindi ko alam kung wala nga ba talaga o baka nagbubura siya. Ibabalik ko na sana ang phone niya nang maisip kong tignan na mga naka-install na application doon. At doon ko na nakita na meron isang kilalang dating app na naka-install sa phone ni Nina. Nanlamig at nanginig ako nang buksan ko ang app na yon. Dumiretso ako sa inbox at doon ay bumulaga sa akin ang mga pakikipagpalitan ni Nina ng mensahe sa mga nakamatch niya sa naturang dating app. Mabilis kong binasa mga messages at may 3 lalaki doon na nakumpirma kong nakipag-meet si Nina. May isa na parang nanliligaw na sa girlfriend ko base sa pagpapalitan nila ng messages. Kung ganoon ay wala talaga akong makikita sa mga messaging app niya dahil sa isang dating app siya lumalandi, Papa Dudut. Kahit gusto ko siyang i-confront dahil sa aking nalaman ay hindi ko ginawang magsalita, Papa Dudut. Pinilit kong maging normal ang pakikitungo kay Nina kahit parang dinudurog ang puso ko ng panahon na yon. Mas dumami ang katanungan ko. Bakit kailangan niyang maghanap ng iba? Sawa na ba siya sa akin? Hindi na ba siya masaya sa akin o baka hindi na niya ako mahal? May nangyari ba sa kanila na mga lalaking nakamit niya? Kung ano-ano ang naisip ko pero pinilit ko pa rin ang manahimik at hayaan si Nina na umamin ng kusa. Umasa ako na meron pa siyang konsensya at isang araw ay sasabihin na niya sa akin ang lahat-lahat. Minsan ay muling nag-grocery si Nina at feeling ko ay itinaon niya na meron akong trabaho para hindi ako makasama. Gusto ko sana siyang sundan pero hindi ko pwedeng iwanan ang aking trabaho. Ilang araw na simula nang madiskubre ko ang panloloko niya sa akin pero hindi ko nararamdaman na aamin siya sa akin, Papa Dudut. Nang bumalik si Nina ay tumawag ang boss ko at may ipinapakuha sa main office namin kaya nagpaalam muna ako kay Nina.
Ginamit ko ang sasakyan ko para mas mabilis ako makabalik. Nang makuha ko na ang pinapakuha sa akin ay bumalik agad ako sa bahay. Ginabi na ako. Pababa na sana ako nang may mapansin ako sa sahig sa katabing upuan ng driver's seat. May wallet na black kaya kinuha ko yon. Panlalaki yon kaya kinabahan ako. Hindi maaaring kay Nina yon at lalong hindi sa akin dahil wala akong ganong klase ng wallet. Binuksan ko yon at nakita ko ang ID ng isang lalaki. Para akong sasabog sa sobrang galit nang malaman ko na pinasakay ni Nina ang isa sa mga lalaki niya sa sasakyan ko. Hindi ba siya nahihiya sa akin na ako ang nagbabayad ng sasakyan na ginagamit niya sa kanyang kalandian? Doon na talaga ako tuluyang nagalit, Papa Dudut. Hindi ko na kayang palampasin yon at hindi ko na kayang manahimik. Nagdidilim ang paningin akong pumasok sa bahay at pinuntahan si Nina sa kwarto. Hawak niya ang cellphone niya, sa galit ko ay kinuha ko yon at nakita ko na gumagamit siya ng dating app. Akin na yan. Ano bang nangyayari sa iyo? Galit na bulyaw ni Nina. Ibinigay ko kaagad ang phone niya kasama ang wallet na nakita ko sa sasakyan ko. Ipaliwanag mo kung anong ibig sabihin niya, Nina. Ang kapal na mukha mong gaguhin ako at talagang pinapasakay mo pa ang lalaki mo sa sasakyan ko? Ilang lalaki nang naisakay mo doon? Ilang lalaki nang nakamit mo sa dating app na yan? Umuusok ang ilong sa galit na tanong ko sa kanya. Marahil ay naisip ni Nina na wala na siyang lulusutan kaya umamin na siya sa akin, Papa Dudut. Habang umiiyak ay nagpapaliwanag siya sa akin. Aniya noong nagsisimula daw ang lockdown at magkahiwalay kami ay grabe ang pagkainip niya dahil wala siyang trabaho. Isang kaibigan niya ang nag-impluwensya kay Nina na gumamit ng dating app. Dahil sa meron akong trabaho ay hindi raw kami masyadong nagkaka-chat kaya sa iba muna siya nakipag-chat. Yun daw ang reason niya kung bakit siya nag-install ng dating app. Hindi niya raw akalain na matutokso siya na makipag-meet sa isang naka-chat niya dahil malapit lang daw yon sa bahay nila. Hanggang ang isa ay nasundan pa ng isa. Nawili na raw siya sa pakikipag-meet sa iba't ibang lalaki. Sinabi niya rin na hanggang kain lang sa labas, pasyal at pagsama sa kanila sa grocery ang ginagawa ng mga nakikilala niya sa dating app. Wala raw nangyari sa kanila ng mga lalaking ka-chat niya dahil ako raw ang mahal niya. Sadyang na-bored lang daw siya sa bahay kaya niya yon nagawa, Papa Dudut. Bored din naman ako Pero hindi ko naisip na mag-install ako ng dating app. At sa kanina, wag mong sabihin na mahal mo ako. Kung mahal mo ako, hindi mo gagawin yon. Sigaw ko sa kanya. Sorry babe, patawarin mo na ako. Ikaw talaga ang mahal ko. Alam ko ngang tanga ko para lokohin ka pero maniwala ka. Walang nangyari sa amin ang mga lalaking yon. Umiiyak niyang sambit, Papa Dudut. Hindi na kailangan may mangyari sa inyo para magalit ako. The fact na nag-install ka ng dating app habang into a relationship ka ay sapat ng dahilan para magalit ako sa iyo. Kung kailan engaged na tayo, saka ka pa lumandi. Mabuti pa siguro ay maghiwalay na tayo. Umuwi ka na sa inyo. Galit kong sambit. Please babe, hindi ko na uulitin. Pangako, wag mo na akong hihiwalayan. Hindi ko kakayanin. Humahagulhol niyang wika. Ano bang kulang sa akin, Nina? Bakit kailangan maghanap ka ng iba? Puno ng pait kong tanong. Wala, Warren. Ako ang may diferensya. Ako ang may mali. Ako ang hindi makontento kaya wag mong isipin na may kulang sa'yo. Tugon niya. Sa harapan ko ay dinilit ni Nina ang dating app pero wala na akong pakialam kahit na ano ang gawin niya, Papa Dudut. Nagmakaawa pa siya, lumuhod sa harapan ko, nabigyan ko siya ng isa pang pagkakataon pero bingi na ako sa mga sinabi niya. Galit na ang nagahari sa puso ko. Hindi ko siya tinabihan sa pagtulog ng gabing yon. Kinabukasan na inimpake ko ang mga gamit niya. At wala siyang nagawa nang ihatid ko siya sa kanila. Panay ang tanong ng mama niya
kung ano ang nangyari pero hindi ako nagsalita, Papa Dudut. Bahala na si Nina na magpaliwanag sa pamilya niya. Naging mas malungkot ang buhay ko nang paalisin ko roon si Nina. Dahil alam ko na hindi na siya babalik pa. 3 araw pa lamang ay para na akong mababaliw sa kalungkutan. Hanggang sa naisipan kong bigyan pa ng isang pagkakataon si Nina. Pinuntahan ko siya sa kanila at sinundo. Tuwang-tuwa siya nang sumama sa akin. Alam ko, Papa Dudut, na sobrang rupok ko ng panahon na yon. Ako na nga ang niloko, ako pa ang nakipagbalikan. Pinapatawad mo na ba ako? Kaya mo ako binalikan? Tanong ni Nina habang nag-drive ako pa uwi sa aking bahay. Oo, pero gusto kong ipangako mo na hindi mo na yon gagawin. Mangako ka na hindi mo na ako lolokohin. Malamig kong tugon. Pangako, babe. Napakatanga ko pa. Kapag sinayang ko itong pagpapatawad at second chance na ibinigay mo sa akin. So tuloy pa rin ba ang kasal natin? Tanong niya. Of course, tuloy pa rin. Matipid kong turan. Bukal sa puso ko ang pagpapatawad kay Nina dahil gusto kong isave ang aming relationship. Saka nahihiya ako sa mga kakilala namin kapag hindi natuloy ang aming kasal. Umasa ako na bukal din sa puso ni Nina ang kanyang pagsisisi at pangakong binitawan. Sobrang tanga ko na lokohin ka, babe. Hindi ko rin alam kung ano bang tumatakbo sa utak ko at nagawa ko yon. Ang sabi pa ni Nina. Huwag na lang natin pag-usapan yon. Kalimutan na lang natin dahil parte na yon ng ating nakaraan. Hindi tayo makakapag-move on. Kung palagi mo yung babanggitin, sambit ko sa kanya. Okay, promise. Hindi ko na yon babanggitin simula ngayon. Nakangiting saad naman ni Nina. Sa pagbabalik ni Nina sa bahay ay pinilit ko ring ibalik kung ano kami bago mangyari ang panloloko niya. Naging sweet ulit kami sa isa't isa at pinilit na maging masaya. Hindi na rin naglagay ng password sa phone niya si Nina para anytime ay pwede kong i-check ang kanyang phone. Ganon din siya sa akin. Pwede niyang tingnan ang phone ko kahit na anong oras niya gustuhin para fair. Nakikita ko naman na hindi nagloloko si Nina, Papa Dudut. Ramdam ko na ginagawa niyang lahat upang muling bumalik ang 100% na tiwala ko sa kanya. Alam ko na ayaw niyang masayang ang ginawa kong pagpapatawad. Lahat ng lakad niya ay sinasabi na niya sa akin. Kapag wala siya sa bahay ay palagi niya akong ina-update at nagsisend ng picture o kaya ay video ng lugar kung nasaan siya para maniwala ako. May mga pagkakataon kasi na parang hindi ako naniniwala sa kanya kaya ganoon ang ginagawa niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng effort ni Nina para muling ma-earn ang trust ko ay hindi ko pa rin yon kayang ibigay sa kanya ng buo. Kahit na alam ko na wala siyang ginagawang mali ay parang may bumubulong sa isipan ko na baka naglolo ko pa rin si Nina. Pero ginalingan na nito ang pagtatago at sa madaling salita ay masyado akong naging mapagduda sa kanya, Papa Dudut. Lalo nang bumalik na ang trabaho niya sa pagmimakeup. Kapag may trabaho siya at wala siya sa bahay ay kung ano-ano kagad ang tumatakbo sa utak ko. Iniisip ko na baka may lalaki siyang makilala sa work niya tapos ay maglandian sila. O kaya baka nagsisinungaling siya at hindi naman trabaho ang pinuntahan niya, kundi makikipag-meet siya sa lalaki. Mga pagdududang kahit alam kong hindi ako sigurado ay parang pinapaniwalaan ko na rin. Hindi naman ako mapagdudang tao sa partner, Papa Dudut. Naging ganon lang ako simula nang lokohin ako ng babaeng inakala ko na hindi ako magagawang lokohin. Pinatawad ko nga si Nina pero ang trust ko sa kanya ay hindi na buo. Basag na, Papa Dudut. Minsan kahit wala naman siguro siyang ginagawang panloloko ay iniisip ko na meron. Ang hirap na mahal ko siya pero wala na ang tiwala.
Gusto ko maibalik ang tiwala ko sa kanya pero mahirap gawin yon kapag bumabalik sa aking alaala ang ginawa niya sa akin. May mga pagkakataon pa nga na kahit ang oras ng trabaho niya ay pinagdududahan ko na rin. Bakit late ka nang nakauwi? Ganun ba karami ang minikapan mo para umuwi ka ng ganitong oras? Nagdududa akong tanong kay Nina nang makauwi siya ng alas 10 ng gabi mula sa kasal na kanyang pinuntahan para mag-makeup. Hindi kasi nakarating yung isang makeup artist kaya dalawa lang kaming gumawa. Saka hindi muna kami pinalis nitong Pride eh. Natuwa sa amin. Binigyan pa kami ng bonus. Alam mo babe, ang sarap talagang maka-witness ng wedding. Hindi na tuloy ako makapaghintay na tayong dalawa naman ang ikakasal. Ang wika pa ni Nina. Bakit iniiba mong usapan? Tanong ko sa kanya. Hindi ko iniibang usapan babe. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa dahilan ko kung bakit hindi ako nakauwi ng maaga? Nag-message ako sa iyo hindi ba? Tugon niya. Nag-message ka nga pero hindi ka nag-send ng picture kung nandun ka pa nga sa venue. Malay ko ba kung hindi ka naman nagsasabi ng totoo? Ginawa mo na yan sa akin dati hindi ba? Masama ang tingin kong sabi. Warren, nag-promise ako sa iyo na hindi ko na yun gagawin. Nagbago na ako, ang sabi pa ni Nina. Hindi na lamang ako nagsalita papadudot, lumabas na lamang muna ako. Chineko ang Facebook at Instagram ni Nina. Nakita ko ang mga bago nakatag na photos sa kanya nakuha sa kasal. May nakatag sa kanya na picture nila ng kasama niyang babaeng makeup artist na sinasabi sa caption na kahit dalawa lang sila ay nagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. May nakatag pang ibang picture na patunay na gabi na ay nasa reception pa rin si Nina. Bigla akong nakaramdam ng konsensya papadudot. Nagalit ako sa kanya kahit nagsabi siya ng totoo. Gusto kong saktan ang sarili ko ng sandaling yon at nakaramdam ako ng awa sa girlfriend ko. Pagpasok ko sa bahay ay nakahiga na si Nina. Nakatagilid lamang siya. Tumabi ako sa kanya at binigyan siya ng back hug. Babe, sorry. Nagduda na naman ako. Naniniwala na ako sa sinabi mo. Nakita ko yung mga nakatag na picture sa'yo. Paumanhin ko sa kanya. Okay lang yun babe, naiintindihan ko naman kung bakit ka palagi nagdududa sa akin. Kasalanan ko kung bakit ka ganyan ngayon kasi sinira ko ang tiwala mo. Wala kang dapat na ihingi ng sorry. Valid ang nararamdaman mo. Naiiyak na tugon ni Nina. To be honest ayaw ko naman na pagdudahan ka kaya lang ang hirap iwasan, sambit ko. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat para ma-earn ulit ang trust mo. Hindi ko na ulit gagawin ang kagagahan ko. Ipapakita ko sa iyo na nagbago na talaga ako. Saad pa niya sa akin. Simula ng gabing yon ay mas nakita ko ang effort ni Nina para patunayan sa akin na karapat dapat siya sa tiwala ko. Kapag nag-grocery siya ay naka-video call kami kahit hanggang sa pagdadrive. Para makasigurado ako na wala siyang ibang lalaking minimit. Isang araw ay nagpaalam si Nina sa akin na uuwi muna sa kanila dahil nami-miss na raw niya ang parents niya. Pinayagan ko siya dahil ang sabi niya ay 2 days lang siya sa kanila at babalik din siya sa bahay. Pinagamit ko siya ng sasakyan ko upang hindi na siya mahirapan sa pagbiyahe. Isa pa ay natatakot ako na sumakay siya sa isang public vehicle dahil baka makakuha siya ng virus. Palagi akong ina-update ni Nina papadudot. Ngunit ng araw na babalik na sana siya sa bahay ay hindi yun natuloy. Ang sabi ni Nina ay nagkaroon ng symptoms ng COVID-19 ang kapatid niya kaya hindi na muna siya uuwi. Nagpa-swab test na raw silang lahat at hinihintay lang ang resulta. Gusto kong maniwala sa mga sinabing yon ng girlfriend ko ngunit hindi ko talaga kayang iwasan ang pagdudahan na baka nagsisinungaling siya. Kinailangan ko pang tawagan ang mama niya para maniwala ako sa mga sinabi ni Nina. Sabi ng nanay niya ay ang kapatid ni Nina kasi ang palaging lumalabas kaya siguro nagkaganon. Ayos naman daw sila maliban sa kapatid ni Nina na merong sintomas ng virus.
Nang lumabas na ang resulta, Papa Dudut, ng swab test ay sinabi agad ni Nina na positive silang lahat kaya matagal-tagal bago siya makababalik sa bahay ko. Tanging ang kapatid niya ang dinala sa ospital habang sila ay nanatili sa bahay nila para mag-quarantine. Kahit na sa ganung kalagayan si Nina ay hindi ko pa rin maiwasan ang pag-isipan siya ng kung ano-ano. Napapraning ako kasi hindi ko na-check ang phone niya. Ang tumatakbo sa utak ko ay baka nag-install na naman siya ng dating app at nakikipag-chat ulit sa kung sino-sinong mga lalaki. Baka kapag gumaling na siya ay makipag-meet siya uli o baka ay nakikipag-video call siya sa iba. Hindi naman kasi kami 24 hours na nagkakausap. Hindi ko rin siya madiretso ng tanong tungkol sa bagay na yon kaya ang naisipan kong gawin ay nag-install ako ng dating app na ginamit dati ni Nina. Matyaga ako nag-swipe at nagbabaka sakali na makikita ko siya roon. Sinabi ko pa sa sarili ko na sa oras na makita ko doon ang girlfriend ko ay makikipaghiwalay na talaga ako. Naubos ang oras ko sa dating app na yon pero hindi ko nakita doon si Nina. Hanggang sa naisip ko na itigil na ang ginagawa ko at dinilit ko na lamang ulit ang naturang dating app. Nalulungkot ako dahil hindi ako ganong tao. Hindi ako mapagduda at malaki ang tiwala ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Nagbago lang talaga ang lahat simula nang lokohin ako ni Nina. Doon na ako nagsimulang magkaroon ng trust issues. Totoo nga na parang salamin ang tiwala. Kapag nabasag ito ay hindi mo na ito maibabalik pa sa dati. Natapos na ang quarantine days ni Nina. Cleared na siya sa COVID kaya nakabalik na siya sa bahay ko. Naaawa ako sa kanya kasi bumagsak ang katawan niya. Kaya hindi ko na muna siya masyadong pinapakilos sa bahay. Nagdo-double ingat na rin kami dahil hindi talaga biro ang magkaroon ng kumakalat na virus. Bumalik na rin sa pagkatrabaho si Nina at ang sabi niya ay maraming araw ang nasayang sa kanya nang magkasakit siya. Kaya kailangan niyang bumawi at halos araw-araw siyang umaalis at palagi niyang pinapaalam na meron siyang kliyente. Minsan kasi ay nagbi-makeup rin siya ng mga artista kapag kinokontak siya ng mga kilalang makeup artist. Isang araw ay hindi na ako nakatiis. Hindi na kasi ako nakakatulog sa pag-iisip kung bakit araw-araw ay umaalis si Nina. Ang iniisip ko ay nagloloko ulit siya. Para kasi sa akin ay imposible na meron siyang client araw-araw. Kaya nang umalis siya isang umaga ay sinundan ko siya gamit ang aking sasakyan. Nang makita ko na totoong trabaho nga si Nina nagpunta ay sobrang napahiya ako sa sarili ko. Umuwi ako nakatulala at nag-iisip. Hindi ko na kasi kilala talaga ang sarili ko, Papa Dudut. Walang araw na hindi ako nag-iisip na baka niloloko ako ni Nina. Kahit wala naman, yata siyang ginagawang mali. Lahat ng galaw niya ay binibigyan ko ng kahulugan at pagdududa. Kaya nang umuwi siya kinagabihan ay kinausap ko siya, Papa Dudut, at isang desisyon ang aking nabuo. Sinundan kita kanina kasi akala ko ay hindi totoong trabaho ang pupuntahan mo. Pag-amin ko kay Nina. Hindi siya nagsalita at nakatingin lamang siya sa akin. Sorry pero hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin kita kayang pagkatiwalaan. Napatawad nga kita pero hirap akong ibalik ang dati kong tiwala sa iyo. Palagi ko na lang iniisip na nagsisinungaling ka. Hindi na ako ito eh. Hindi ko nakilala ang sarili ko sa mga ginawa ko nang dahil sa pagdududa. Malungkot kong dugtong sa aking sinabi. Hindi naman ako nagmamadali na pagkatiwalaan mo ulit, Warren eh. Take your time. Naiintindihan ko kung bakit until now ay nagdududa ka pa rin sa lahat ng kilos ko. Kaya ko maghintay at hindi ako magsasawa na ipakita sa iyo na nagbago na ako. Sambit ni Nina sabay hawak sa isa kong kamay. Nina, nakapag-isip-isip na kasi ako kanina. Siguro iisipin mong selfish ako pero gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Ayoko nang ituloy ang kasal nating dalawa. Nahihirapan kong sabi.
Bumuhos ang luha ni Nina. Dama ko ang sakit na nararamdaman niya sa aking sinabi. Sigurado ka na ba dyan? Hindi na ba talaga may babalik ang tiwala mo sa akin? Lumuluhang tanong ni Nina. Umiling ako. Hindi na. Pinilit ko pero ang hirap eh. Alam ko na kahit na ikaw ay nahihirapan din kasi kahit wala kang ginagawang mali ay iniisip ko na meron. Pagod na ako magduda. Pati trabaho ko napapabayaan ko na. Kaya naisip kong mas makakabuti na maghiwalay na lang tayo. Pasensya ka na Nina, naiiyak kong tugon. At kahit masakit para kay Nina ang naging desisyon ko na palayain siya ay tinanggap niya ang mga yon Papa Dudut. Masakit din para sa akin na magkahiwalay kami ng tuluyan pero ayokong hintayin na umabot sa puntong magiging sobrang toxic na ang pagsasama namin. Hindi na kasi healthy na palagi akong nagdududa ng walang basihan. Ayoko man na gawin yon ay hindi ko na rin kayang pigilan Papa Dudut. For the last time ay natulog kami na magkatabi ni Nina matapos niyang mag-impake. Kinabukasan ng umaga ay sabay pa kaming nag-breakfast. After kumain ay nagkasikaso na siya para umalis. May lungkot akong naramdaman nang makita ko siyang papalabas na ng pinto ng bahay. Kung saan ay maraming alaala niya ang maiiwan. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Tanong ko. Lumingon si Nina sabay iling. Wag na. Nagpabook na ako ng sasakyan eh. Saka kapag inihatid mo pa ako ay magmamakaawa lang ako na isama mo ako pabalik sa inyo. Nagbibiro niyang sagot. Sige mag-ingat ka palagi Nina. Good luck. Yon ang huling salita ko sa kanya bago siya tuluyang umalis. Habang tinatanaw ko si Nina ay may bumubulong sa akin na sundan ko siya at pigilan sa pag-alis. Hindi ko hinayaan na magtagumpay ang bulong na yon Papa Dudut. Alam ko na makakabuti para sa amin dalawa ang paghihiwalay. Ayokong sayangin ang panahon at energy ni Nina sa pag-prove sa akin na karapat dapat na ulit siyang pagkatiwalaan dahil hindi ko sigurado kung maibibigay ko ba yon sa kanya. Nang sabihin ko sa mga malalapit sa amin na hindi na matutuloy ang kasal ay nalungkot silang lahat. Ang daming gustong malaman ang dahilan pero pinili kong huwag sabihin. Pinaunawa ko sa kanila na nag-decide kami ni Nina na huwag sabihin ang dahilan ng aming paghihiwalay. Kahit paano kasi ay gusto ko pa rin na protektahan ang imahe ng ex-girlfriend ko sa mata ng mga taong nakapaligid sa aming dalawa. Minsan ay nagsisisi ako kung bakit ko hiniwalayan si Nina Papa Dudut. Ang daming what ifs na gumugulo sa akin. Pero kapag naiisip ko, ang ganon ay palagi kong sinasabi na malungkot lamang ako kaya nararamdaman ko ang pagsisisi. Kaya ang ginawa ko ay nag-focus ako sa aking trabaho. Inabala ko ang aking sarili sa pamamagitan ng travel and gym. Blinako na rin si Nina sa lahat ng social media accounts ko para hindi ako matuksong i-chat siya. Siguro sasabihin ng iba na ang tanga ko. Mahal ko pa pero bakit hindi ko balikan? Sana ay ganoon yon kadali. Yes, mahal ko pa rin si Nina pero yung tiwala ko sa kanya ay wala na. Mahirap magmahal ng walang kasamang pagtitiwala. Para sa akin mahalaga pa rin na nagawa ko siyang patawarin Papa Dudut. Until now ay mahal ko pa rin si Nina. Alam ko na mahirap siyang i-unlove dahil matagal din kaming nagsama at marami kaming masasayang memories na hindi basta-basta maibabaon sa limot. Hinayaan ko na lamang ang sarili ko na mag-heal. Ang last na balita ko kay Nina ay nag-aasikaso na siya sa pag-alis at magtatrabaho na yata siya sa ibang bansa. Hindi lang ako sure kung saan pero ipinagdarasal ko na kung ano man ang gusto niyang abutin sa buhay. Sana ay maabot niya at sana ay dumating ang araw na makatagpo siya ng lalaking pagkakatiwalaan siya ng buong buo. Ang dasal ko naman sa sarili ko ay huwag ko muna sanang makilala ang babaeng muling magpapatibok ng puso ko. Alam ko kasi sa sarili ko na handa na akong magmahal pero hindi pa ako handang magtiwala. May takot pa kasi ako na maulit ang ginawa sa akin ni Nina. Pero may tiwala naman ako sa Diyos
na inihahanda na niya ako para sa babaeng tunay kong makakasama hanggang sa aking huling hininga. Lubos na gumagalang, Warren. Sadyang mahirap ibalik ang tiwalang nasira lalo na kung ang sumira nito ay ang taong hindi mo inaasahan na gagawin yon sa'yo. Sa kwento ni Warren ay napatunayan na totoong hindi dapat natin ipinagpapalit ang isang pangmatagalang relasyon para sa panandaliang kaligayahan. At sa mga into a relationship, bago po kayo gumawa ng kalokohan ay pag-isipan ninyo muna ng ilang beses, ilang libong beses. Tanungin nyo muna ang inyong mga sarili kung kaya mo bang harapin ang consequences ng mga gagawin mo. Kaya mo bang mawala ang taong mahal mo? Ngunit mas makakabuti kung wag nyo nang gawin dahil hindi mo alam kung gaano kalaki ang damage na magagawa niyan sa taong lolokohin mo. Nakakahanga ang ginawang pagpapatawad ni Warren. Mahirap man patawarin ng isang taong nanakit sa atin ay kailangan nating magpatawad. Yon ay para na rin sa ikagagaan ng ating kalooban. At para sa kagaya ni Warren na ngayon ay nasa healing process pa rin, huwag ninyong madalain ang paghilom. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng mahabang panahon, oras at pananalig sa ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.